Sir Chinky, ano bang ginagawa ng isang financial advisor? Payayamanin ba kami o hindi? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Kamusta na mga kabadgetaryo? Pag-usapan natin ang totoong trabaho ng isang financial advisor. Una, ano ba isang financial advisor? Ang isang financial advisor ay nagbibigay kaliwanagan pagdating po sa kaperahan. Tinatawag sila ng mga insurance o yung mga insurance specialist or financial specialist. Una, ang gagawin po nila, ang tamang mga financial advisor, nagbibigay muna ng assessment. Dinadiagnose muna bago reseta. Parang doktor, tinatanong kayo, anong masakit? Anong kinain mo? Ganun din po. Hindi lang pwedeng, bumili ka na agad ng binibenta nila. Inaalam muna nila kung magkano kinikita mo, magkano ginagastos mo. May utang ka ba? May ipon ka ba? Meron ka bang asset? Ilan yung mga dependents mo? Di ba? Tapos, ano yung financial goals mo? 1 taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon. So in other words, hindi lang sila nagbebenta, inaalam muna nila kung ano ang financial situation mo. Pangalawa, bibigyan ka na nila ng roadmap. Oo, when you say roadmap, pag pinakinggan na, ito na, magbibigay na po sila ng parang proseso para matupad ang plano mo. Anong gagawin mo sa pera? Una, kailangan, siguro tuturuan ka muna paano mag-budget, paano mag-ipon, diba? Paano bayaran ng utang, paano magkaroon ng emergency fund. At kung may excess na pera, yun na po ang pwedeng pang-invest. In other words, para siyang GPS pagdating sa pera. Di ba? Global Positioning System, hindi bara-bara. Pangatlo, dito na po yung papasok na risk protection. Protection muna bago ambisyon. Di ba? Like for example, tatanungin ka, ikaw ba ang breadwinner? Just in case kung may mangyari sa breadwinner, sino ang papalit? Let's say kung may nangyari rin, meron bang health coverage? Meron bang income protection fund? Meron bang insurance yung breadwinner? Just in case na may mangyari, meron ka bang emergency fund? So kung makikita mo, ang isang financial advisor po, una, ina-assess ka kung ano sitwasyon mo, pinapaliwanag ang goals mo, at nagbibigay ng roadmap kung ano ang gagawin mo. Yan ang trabaho ng isang financial advisor. Sana naliwanagan po kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Sunod-sunod na aksidente sa dagat. Higit 100 patay, higit 100 pa nawawala matapos magkaaberya ang isang ro-ro vessel sa Basilan. Sa Davao, 6 patay, 9 nawawala sa paglubog ng isang motorbangka na una nang napaulat na nawawala. Habang ang mga nasawi at nakaligtas sa lumubog na barko na papunta ng China, inihatid mismo ng mga Chinese sa barko ng Philippine Coast Guard. May ibang bayan ng pumayag na pagtapunan ng basura mula sa Cebu City na nawala ng matatambakan bunsod ng trahedya sa Binaliw Landfill. Yun nga lang, pansamantala pa rin. Bayan at Makabayan Block, tagumpay na nakapaghaing muli ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga anak ni Claudine Barreto ligtas na raw matapos umanong kidnapin ng kanyang personal assistant. At News 5, may pa-send off sa mga bida ng A Secret in Prague na biyaheng Czech Republic para sa kapatid serye. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita, kasamang utang, kita. Mga kaibigan ng mga balikat sa Visayas at Mindanao. Nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 sakuna sa dagat ang binabantayan ngayon ng mga otoridad. Pinakahuli ang isang pampasaherong barko na may higit 300 sakay na lumubog sa Basilan. Patuloy ding hinahanap ang 4 pang Pinoy crew ng lumubog na cargo vessel sa West Philippine Sea. Ang mga nakaligtas o ang mga nagligtas, Chinese Coast Guard daw ang sumagip. Magbabalita si Bril Montalvo.
Sa video ng China Coast Guard, makikita ang pagsaklolo nila sa mga crew ng lumubog na cargo vessel na MV Devon Bay sa West Philippine Sea noong Biyernes. Ang mga nasagip na Pinoy napaiyak at nagyakapan sa cabin ng barko ng China. Galing daw ang lumubog na MV Devon Bay sa Gutalak, Zamboanga del Norte at patungong Guangdong, China para maghatid ng kargang iron. Pero lumubog ito 262 kilometers west ng Sabangan Point, Agno Bay sa Pangasinan. Sa tala ng Philippine Coast Guard, 15 ang nasagip ng China Coast Guard habang 2 ang namatay. Nagpasalamat naman ang PCG sa pagsaklolo ng China Coast Guard. They were able to conduct the rescue mission. And based naman po sa ating international laws, every state has a moral obligation naman po to render people in distress. Ang mga nasagip na i-turn over na sa PCG. Attention all ships. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa. Habang nagsagawa naman ang BRP Teresa Magbanwa ng radio communication sa iba pang barkong dumadaan sa lugar para sa paghahanap sa 4 pang Pinoy. Narecover ang bangkay ng 6 na individual ng lumubog na MBCA Amihara sa karagatang sakop ng Davao Occidental. Napag-alamang walang pahintulot galing sa PCG at iligal na naglayag ang nasabing bangka mula Davao City patungong Governor Generoso sa Davao Oriental noong January 19 ng gabi. May isang crew na unang nasagip noong Martes. Siyang pangsakay ng motor bangka ang hinahanap. Sa Basilan, 8 ang nasawi nang lumubog ang isang pampasaherong barko sa Haji Mutamad. Galing sa Zamboanga City ang MV Tricia Kirstine at bumabiyahe pa Hulo-Sulu nang lumubog pasado 1:00 kaninang madaling araw. Agad namang rumisponde ang Philippine Coast Guard at ilang local rescuer. Higit 300 ang sakay ng barko. May 7 ng nasagip at patuloy pa ang search and rescue operation. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng paglubog ng barko. Pero ayon sa PCG, hindi naman ito overloaded. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Kaugnay ng sunod-sunod na trahedya sa karagatan, magkakasama natin si Captain Marisa Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Salamat po sa oras. Good afternoon, ma'am. Ma'am Cosim po. Apo. Ma'am, Captain, unahin ko muna po itong lumubog yung kaninang madaling araw lang, yung pampasaherong barko na MV Tricia Kirstine sa karagatan nga malapit dito sa Haji Mutamad, Basilan. Ilan na po ang na-rescue at nasawi? Ma'am, according sa reports, but we need to validate it po. According to reports, 300 plus or 350, which we need to confirm kasi po according dun sa iba-ibang reports dun sa manifesto. So it said that 350. So as of now, accordingly, 28 are still missing, 15 are dead, and 316 are already rescued. So ayun po yung numbers na nasagap po namin. However, this needs still to be verified po. And actually, it is a concerted effort po. So nandun rin po yung parang mothership po ng MV Tricia Kirstine 3, which is yung Allison na parang vessel rin po, to include mga maritime police, Philippine National Police, yung kanilang maritime group. Nandun rin po ang Philippine Navy at saka Philippine Coast Guard po. So concerted effort to include yung mga fishermen po na nandun po sa area. Okay, Captain Martinez, klaruhin ko lamang po itong 15 na ang patay, 28 ang missing, 316 rescued. This is as of what time, Captain Martinez? That was around 10 o'clock. So 15 dead, 28 missing, but we need to confirm it with the local authorities to include the Philippine Coast Guard because these numbers was not yet validated. So this is the rough numbers that were given to us po. Ano po ang cause? May initial information na ho ba kung ano ang dahilan ng paglubog ng barko?
As of this time, investigation are you talking about sa paglubog po ng barko, ma'am? Opo, ito pong Opo. MV Kirsten. Okay. As of now, wala pang investigation pa na nagaganap po, and usually it's the Philippine Coast Guard who conducts such investigation kasi under sa kanya yung MARLEN, Maritime Law Enforcement, and under which is yung safety ng mga vessels. So they are usually conducting the investigation for this. However, I would like to share my thoughts on it. Usually, kung malakas ang alon at saka mataas ang alon at malakas ang agos po, it is one of the factors, especially if a ship is, if there's a problem in terms of the stability. I'm not saying na may problem doon, but it is usually the case if you would look at the reports or incidents related to sinking of ships po. Stability, buoyancy, and the cargoes that are there. Do you have any initial details? Anong oras lumubog? Saan galing po itong barkong ito? Opo. So yung time na na-receive po yung distress signal was at around 1 a.m. So immediately nag-respond po ang Philippine Navy to include the other maritime agencies dun sa area. So pagdating doon, if you could, I think you have a video of it, maraming tao na po na nasa gitna. However, the first responder was si Allison po, yung company ng MV Tricia Kirsten. So sila po yung una nandun, and there were also a lot of fishermen, fishing boats na tumutulong rin po. So ongoing pa rin po ang paghahanap sa mga remaining missing person. Intensified po ang pag-search po dahil alam po natin malakas po ang agos ng kuryente po doon. Lalo na po this happened somewhere in Baluk-Baluk. So it is northeast of Baluk-Baluk Island. It is open doon it is in between Zamboanga and Basilan po. So ang sinasabi po ba natin ay sana or hindi dapat mayroong naglalayag ng ganong oras sa parte po ng dagat na yon? Ma'am, normal po ang paglalayag and it depends on normal po ang paglalayag sa gabi to include in such conditions. However, it is the duty always of not only the ship's crew but also yung mga authorities who would allow its departure on the stability of the ship and the number of passengers. So there are a lot of factors involved here po, ma'am. Opo. Opo, ma'am. Opo. Captain Martinez, pero naklaro po ba natin na mayroon naman po itong permit na maglayag? Binigyan ng permit? Ma'am, I need to verify on that because it's usually the Coast Guard who gives the permit po sa paglalayag po. Okay. Because, opo, ma'am. Puntahan ko naman po, Captain Martinez, ito naman pong lumubog na MV Devon Bay sa West Philippine Sea noong January 23, kung saan 15 nga daw po ang na-rescue habang 2 ang patay na ang na-recover na po ng China Coast Guard. Ano ho yung naging proseso ng pag-turnover sa kanila ng China sa ating otoridad? Usually continuous po ang pag-coordinate po. And it started po doon sa pag-usap ng Hong Kong Maritime Rescue Coordinating Center, and marami po ang coordinating mechanisms na inobserba po ng ating Philippine Coast Guard. And that also includes yung Department of Migrant Workers. So sila po, lalo na po yung Hong Kong Maritime Rescue Coordinating Center, sila po yung nagkasama po doon sa coordination between the Philippine Coast Guard as well as yung Chinese Coast Guard. However, out at sea, continuous pa rin po ang coordination po because yesterday, one of our ships was also there ever since na lumubog po itong si MV Devon Bay na nagkakandak po ng search and rescue operations. And it also was aware doon sa continuous na coordination po ng ating Coast Guard with Chinese Coast Guard on
the manner of how it will be transported, how the passengers will be transferred from their vessel to their vessel po, ma'am. Para lang po malinaw sa publiko, no, Captain Martinez, routine cooperation po ba ito sa ilalim po ng international maritime law? Actually po, ma'am, let me start off that any ship po, I would like to focus first on rescuing distressed vessels or persons who are in danger sa sea. So according sa UNCLOS, it is an obligation of a state or a vessel, whether military man o civilian ang vessel, to render services or assistance, immediate assistance to ships that are in distress, to include persons that are in danger at sea, no matter, regardless of nationality or jurisdiction. So with this, it is an understanding that everyone has to help. So ang continuous coordination na ito is part of this UNCLOS po. Ano, puntahan ko po yung mga nawawala. Ilan po ang nawawalang Pilipinong crew? This happened January 23, 3 days ago. Ano na po ang update sa lagay nila? Opo. 4 pa rin po ang missing. So if you would look at the pattern po kung saan lumubog ang MV Devon Bay, it was it was reported to be 151 nautical miles from sa Pangasinan, and that is, if you would base it dun sa Bajo de Masinloc, that is closer to Bajo de Masinloc po, and that is in the northwest part ng Bajo de Masinloc. Now, according sa reports, yung agos po ngayon ng sea is towards is southwest. So with that, the search pattern has increased. Pababa po yung search pattern dahil malakas ang current and mataas po ang alon po. It is 2 meters actually. So nasa search phase pa rin po tayo or nandoon na sa transition ng recovery because it's been several days? Until now po, ma'am, your Philippine Navy is still undergoing search phase, is still undergoing search and rescue operations, intensified search and rescue operations. Actually, yung bagong frigate natin nandun po, conducting such operations, utilizing the new equipment it has, yung mga electro-optical tracking sensors, and to include yung air surveillance ng ating aircraft sa Philippine Navy. So continuous pa rin po yun, ma'am. We would not stop unless the Office of Civil Defense would tell us to do so. Bilang isang Singapore flagged cargo vessel po, ano na po o ano pa at ano yung ibibigay na assistance ng may-ari nito sa paghahanap sa mga nawawala at mga na-rescue? In terms of this po, I believe po that this is now in the level of the Department of Foreign Affairs, and also this is with the Coast Guard also. Apo. Puntahan ko na po yung lumubog na motor bangka, Amihara, na naiulat na nawawala naman noong January 19. Balikan lamang po natin kung saan at kailan ito lumubog, ma'am? Opo, ma'am. We received reports po last 17 January. I think it was a text from isa sa mga pasahero doon sa MV Amihara. So according dun sa text, the vicinity ng kung saan lumubog o kung nasaan sila was somewhere in the Davao Gulf. However, immediately nag-conduct na ng search and rescue operations po ang inyong Philippine Navy to include mga maritime agencies. However, we should note na malakas rin po ang alon at saka mataas ang height ng alon sa area na yon, kaya napadpad po sila. That's why the first passenger that was found was last 20 January. Na-rescue po siya ng PCG and na-turn over po sa Camp Panacan Navy Station Hospital po, and na-turn over po sa LGU. However, the other 3 bodies or the other 5 bodies were retrieved. I'm sad to say, na-retrieve po yung labi ng mga nasawi na pasahero
ng Philippine Navy through BRP Artemio Recarte, PS-37 at CBRP Tagbanwa. They were retrieved last 24 January. The fifth body was found nighttime na po. So these bodies were found not anymore near or beside Balut Island, but south na. It was near already the in between Balut Island and the Philippine-Indonesian international maritime boundary limits na po. So ganun kalayo po ang search Nung at saka yung opo. Captain Martinez, so accounted na po lahat? Accounted for? Ma'am, as of now, we are still looking for the 9 pa. missing passengers. Yes, ma'am. So there were a total of 15 passengers according to the manifest. One is alive, one passenger is alive. That was turned over po sa Panakan Station Hospital, sa Navy Hospital. However, sad to say, 5 bodies were retrieved by the Philippine Navy through BRP Artemio Recarte and Tagbanwa, BRP Tagbanwa, dun na sa southwest part ng Balut Island. So we still have 9. So as of this moment, we are still conducting through the leadership of the Office of Civil Defense yung intensified search and rescue pa rin po dun sa area na yon. Your Philippine Navy is there to include yung air surveillance ng ating air assets po ng Navy are still conducting the search and rescue operations in partnership also with other maritime agencies po. Mayroon na po ba tayong paunang report or ano po, alam na ba natin yung posibleng dahilan ng paglubog nito? As of now, our priority is the conduct of search and rescue and to see to it that these 9 passengers will be located. So yung in terms of the investigation, we will leave that to the Philippine Coast Guard because it's under their mandate po. Alright, marami pong salamat sa inyong oras, Captain Martinez ng Philippine Yes, ma'am. Navy. Sa iba pang balita, arestado ang isang lalaki na nagkangkang mangharang at sumakay sa mga dumaraang sasakyan sa Buendia Bus Station sa EDSA. Kita sa video na sumabit sa gilid ng umaandar na sasakyan ang lalaki. Bumaba rin siya kalaunan pero tinangka naman niyang buksan ang pinto ng iba pang mga kotse na naipit sa traffic. Nang sitahin, nakipaghabulan siya sa mga enforcer sa gitna ng kalsada habang tuluyang na-corner. Hawak na siya ngayon ng mga pulis. Plano naman ng LTFRB na wag nang i-renew ang prangkisa ng mga bulok at karag-karag na jeep, bus at taxi. Pero pumapalag ang grupong Manibela. Dapat daw muna silang tulungan ng pamahalaan na mapaayos ang mga sirang sasakyan. Plano raw ibunyag ng pinadeport na Russian vlogger na si Vitaly Zudorovetsky ang mga katiwaliang nasaksihan niya sa loob ng bilangguan. Sa isang interview, ibinunyag ng vlogger na nakapagpuslit siya ng cellphone sa loob ng selda matapos manuhol ng bantay. Ito raw ang ginamit niya para makunan ang pangit na sitwasyon sa loob ng kulungan. Una nang sinibak ang 3 immigration officials matapos makapag-video sa loob ng detention facility ang vlogger. Matatanda ang ipinadeport si Vitaly matapos ang 9 na buwang pagkakakulong dahil sa panghaharas sa mga Pinoy para sa content. I had a phone the whole time. I had a phone the whole time in jail. You can do anything. Money talks in Philippines. Pwede na uling ma-download at magamit ang controversial na AI chat box na Grok matapos bawiin ng Pilipinas ang ipinataw nitong ban. Kasunod yan ang pangako ng developer na XAI na aalisin ang feature na nagge-generate ng malalaswang content. January 16, ipinagbawal ang Grok sa bansa dahil sa madalas na pang-aabuso ng mga gumagamit dito. Nauna na rin itong ipinagbawal sa Malaysia at Indonesia.
Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin si CICC Executive Director Aboy Paraiso. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa inyong programa. Unahin ko na po itong AI chatbox. Ano po yung mga ipinangako ng developer kaya binawi nyo na nga itong ban sa Grok? Well, they ensured us na magkakaroon ng mga safeguards. Unang-una na dito ang hindi pagka-allow ng mga content creation or yung content mechanism nila sa mga regular users nila. Ma-available lang to sa mga premium accounts nila na kung saan very scrutinized daw ang pagbigay nila ng premium accounts. Even with the premium accounts, hindi rin naman, even if may content creation capabilities ka, Ma'am Cheryl, hindi rin ito makaka-allow na makapag-create ng violative content. So they added that. Tapos may isa pa layer yan. If ever, sabi nila dapat 0% yan. Pero kung may makalusot daw, hindi rin daw dapat yan ma-upload sa platform nila, particularly X, their sister platforms. And if ever naman na magkaroon ulit ng malusutan sila na kami makapag-upload sa platform nila, they gave us a green lane form in which we can request for the immediate takedown of this violative content. Apart from their liability naman, na paano una nakapag-create ng content at paano na-upload. So with all these safeguards in place, we were convinced na pwede nang payagan ulit na ma-unblock to. Pero we gave them a colatilla or we gave them a condition that we would be strictly monitoring their compliance with their commitments dito sa mga safeguards na to. So, paano po kung may makalusot pa rin na mga content na lalabag nga sa inyong guidelines? Sigurado bang matitake down ito agad? Yun nga yung sinasabi natin, Ma'am Cheryl, no? Pag halimbawa may makalusot yan, the added layer na meron tayong green lane form or yung immediate contact sa kanila na may take down kaagad dyan is apart from their liability. Kasi kahit ma-take down yan, kukusyonin natin bakit nakapag-create, unang-una, at saka bakit na-upload, pangalawa. And all these conditions, hindi kami prohibited or hindi kami restricted na hindi ulit sila i-block o hindi nila masunod tong mga conditions na to. Hindi lang po Grok ang usong AI application ngayon. Paano po ninyo minomonitor yung iba pang apps para maiwasan nga ang anumang pang-aabuso at pagkalat po ng malalaswang content? Well, because of Grok, we were forced to look on to other AI systems, no, at saka AI mga applications. And we saw naman yung iba, talagang lang siya, cognitive at saka generative AI. That's available to the public. Wala naman yung content creation mechanism or yung function nila. So medyo okay sa amin yun. Kasi yung iba naman kasing mga applications, aminin natin, Cheryl, no, gaya ng sinabi ni Secretary Henry Aguda, hindi natin nire-regulate yung mismong technology. Kasi yung technology ng AI, maganda naman yan. Maraming naidudulot na maganda yan. Ang kailangan nating i-regulate, yung paggamit, yung maling paggamit ng mga AI na to. So we're also looking into possible violations at saka actions against those who maliciously use these systems para naman makapag-create ng mga violative contents at saka yung mga nagbe-break ng batas natin. Malawak na ang aplikasyon po ng AI ngayon. Ano pa yung mga hakbang natin para nga matiyak na hindi po ito magagamit sa iba pang krimen? Well, tinitingnan natin yung global trends. No? Talagang ang trend ngayon is not to regulate yung itong technology na to, gaya nung binabanggit nga ni Secretary Henry. No? But we're really trying to look and strengthen yung mga laws natin na pag halimbawa ginamit itong mga technology nito, like yung RA 10175, whenever ICT technology is being used, kailangan mas different penalties doon sa mga existing laws natin. So we're looking into the amendment of 10175 also, Ma'am Cheryl, saka paigtingin at may sama na yung paggamit ng AI mismo. Maiba po ako, no, Yusek. Talamak daw ngayon yung consumer fraud. Ano-ano po ba yung mga nauusong modus at paano ito maiiwasan? Well, yung consumer fraud, naging talamak yan, Ma'am Cheryl, nung Kapaskuhan, no, kung saan lahat tayong mga Pilipino is dahil maraming pera, maraming bonuses, at dahil yung very generous nature ng mga Pilipinos pag Pasko, talaga naglipa na. Ang usual na ginagamit ng mga scammers na to ay ginagamit nila mga sponsored advertisements sa social media platforms para sa lumabas mga feeds natin with absurd amounts of promos. Halimbawa, 80% discount, buy one, take 10, yung mga ganyan, no, yun yung nangyari nung Kapaskuhan na. Nagpapasalamat naman kami kasama na sa inyong programa na medyo bumaba yung number nito because
na-informahan at saka na-educate natin mga kababayan natin on ano yung mga red flags, ano yung mga particular scams na to, at ano yung mga dapat nilang gawin pag halimbawa naka-encounter nila itong mga scams na to. Uso rin daw ho yung phishing o link-based attacks pa rin, ano? Maaari nyo po ba itong ipaliwanag muli? Paano rin ito maiiwasan? So ito nga yung kasama na ho yung mga dating modus kung saan sponsored sites, kung saan hinihingi ho yung mga impormasyon natin para makapag-avail ng discounts o kaya naman ho, kunwari may magte-text sa inyo or magme-message sa inyo na nanalo kayo sa loto, may kasama link. Yan ho yung mga kasama na sa scam na to kung saan hinihingi yung mga vital at important details natin. Hindi lang ho yung pangalan, pati birthday natin, ano yung address natin, email, phone numbers, at saka yung mga social security numbers natin. Pag ganito na ho ka-intrusive yung information na hinihingi sa atin, magduda na ho tayo. Pero ang pinaka-red flag dyan, Ma'am Cheryl, ulit-ulitin lang natin and hopefully yung ibang kababayan natin na hindi pa na nakakaalam, ma-pick up na to is pinagbawal na ho ng ating National Telecommunications Commission ang pagkakaroon ng hyperlink or link doon sa ating mga text messages. So kung maka-encounter kayo ng mga text messages na may link, panigurado na ho, 100% ano na to, scam na to. So yun ho yung dapat natin tandaan. And whenever you go to sites nanghingi ng mga details na so intrusive, better contact bangko. Better contact your bankers kung kailangan ba talagang ibigay ng mga details na to. Bumaba na rin daw po ang mga kaso ng text scams. Gaano po kalaki yung ibinaba nito, Yusek? Well, base ho doon sa report ho ng Google, bumaba ho ito ng around 60%. No? Ito ho ay attributable doon sa educational campaign natin. At saka ho, siguro, part ho dyan is yung sa SIM Card Registration Act natin kung saan ho, nagkakaroon na ng yung pag-identify sa mga scammers, nagagawa na natin. Kaya nga lumilipat na sila sa ibang applications katulad ng mga tinatawag na over-the-top services gaya ng Viber, ng Messenger, ng WhatsApp. So doon na ho sila naglalagay. At ang siguro isa sa pinakamalaking dahilan yan, yung gaya na binanggit ko kanina, binagbawal na yung mga hyperlinks doon sa mga text messages natin. So talagang buwaba yung mga incidents ng mga scams with regards to traditional text and calls po, Ma'am Cheryl. Ano po ang paalala natin sa ating mga kababayan at saan po sila pwedeng magsumbong kung sakaling mabiktima ng online fraud o mga illegal na AI content? So sa ating mga kababayan, nandito ho parati ang inyong DICT at ang inyong CICC. Kung sakasakali hong mga biktima ho kayo, bukas ho ang aming tanggapan. 24/7 po sa hotline 1326 po. Pinagbuksan na rin po namin ng access para magsumbong kayo ang aming mga social media pages at Cybercrime Investigation and Coordination Center sa aming Facebook, sa aming Instagram, sa aming TikTok accounts. No? At Ma'am Cheryl, gusto ko talaga ipaalala na sa mga kababayan natin, kahit hindi ho kayo mabiktima, tinangkalang ho kayo biktimahin, i-report nyo na ho. Kasi ho, importante sa amin na unang-una makakuha tayo ng data, ano yung mga uri ng scams na lumalaganap ngayon. At pangalawa, para ma-block na natin yung mga numbers na ginagamit nila, yung mga accounts na ginagamit nila at hindi na sila makapambiktima ng iba pa natin kababayan. Isingit na rin po namin, Yusek, yung dahil bahagi nga rin po kayo ng technical working group on asset recovery. Kaugnay po dito sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Ano na ho yung update dito nga sa mga eroplano ni former Congressman Zaldico? Mababawi pa ba natin itong mga ito kahit nasa abroad? Ang pinaka-importante dyan, Ma'am Cheryl, hindi na nila magagalaw yan. Na-freeze na natin yung mga assets na yan, air assets na yan. Kahit lagak sila at nakatenga ho sila sa ibang bansa. Ang talagang hinihintay na lang ho natin is yung CAR order ng foreclosure at saka yung pag-seize ng assets na yan para maiuwi na natin sa Pilipinas. Kasi Ma'am Cheryl, yung totoo, nasasakdan din ang ating pamahalaan. Kita nyo, nanakawan na tayo. But despite that, nagbabayad pa tayo ng hangar fees, ng mga upkeep fees, yung mga maintenance fees sa mga planong to dahil nasa ibang bansa. So parang ninakawan na tayo, gumagastos pa tayo para lang i-preserve yung mga ninakaw sa atin. Speaking of the hangar fees, yung maintenance, gastos sa maintenance, abay, nakakamagkano na ho ba tayo? Ayan ang hindi ko pa ho alam yung exact figure, pero I was told parang the figure is around, in terms of pesos po sa Malaysia alone, we're at around 50,000 pesos a day. So imagine kung gaano na ho katagal, medyo masakit na ho, Ma'am Cheryl. Kumusta ho ang coordination sa Independent Commission for Infrastructure? Hindi ba apektado kahit iisa na lang po ang commissioner nito?
Ang amin naman sa technical working group, we are the arm in which all of government are working as one. So kami yung mga ahensya ng mga pamahalaan na tinutulungan ay ICI. Our work for asset recovery, preservation, and case build-up can continue po. Even medyo pilay po ang ating ICI. We still get guidance from the ICI on how to proceed at saka anong prioritization ng ating asset recovery and preservation at saka sa case build-up natin. But admittedly, again, nag-usap-usap kami, our work can continue naman. Our work would also be valuable to the work that's being done by the Ombudsman and later on by the Sandigan Bayan. Marami pong salamat, Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director, Aboy Paraiso. Susunod, convoy ng mayor ng Sharif Agwak sa Maguindanao inambush gamit ang bazooka. Si Mayor nakaligtas dahil armored ang sasakyan. Bayan at Makabayan Block inihain ulit sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At state-of-the-art broadcast studio ng Media Quest na pinakamalaki ngayon sa buong Pilipinas, ipinasilip. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Muling inihain ng Grupong Bayan at ng Makabayan Block sa Kamara ang kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Una nilang isinumite noong nakaraang linggo pero walang tumanggap sa Kamara dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil. Ngayon, balik bansa na si Garafil kaya muli nila itong inihain. 3 articles of impeachment ang nakasaad dito, kabilang ang umano'y sistematikong korupsyon, pang-aabuso sa unprogrammed funds at direkta umanong kaugnay ng Pangulo sa kickback schemes. Ito ang ikalawang impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa umano'y betrayal of public trust. Hindi na raw pinapansin ng palasyo ang panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa update magbabalita live, si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, unahin na natin kumustahin yung kalusugan ng Pangulo. Mas malakas na ba siya ngayon? Makakadalo na ba uli siya sa public events? Cheryl, nasa magandang kalagayan na raw ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa meeting sa kasalukuyan. Ayon sa palasyo, balik na sa normal ang Pangulo. Pinabulaan na naman ng palasyo o ni Palace Press Officer Claire Castro yung kumalat na impormasyon na naoperahan o ooperahan si PBBM. Fake news din yan. Asahan din daw na ipopost na sa social media itong meeting ng Pangulo para maipakita na nasa maayos yung kondisyon ng kanyang kalusugan. Cheryl. Tinanggap na kanina ng House Secretary General yung ikalawang impeachment complaint nga laban kay PBBM. Ano ang pahayag nila tungkol dito? Cheryl, walang bagong pahayag ang palasyo tungkol nga dito sa panibagong impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero may paglilinaw ang palasyo or walang maibibigay na sagot. Doon naman sa sinasabing basehan daw ng isa pang impeachment complaint ay yung naging pag-uusap ni na PBBM at ni Congressman Toby Tiangco na kinastigo umano ng Pangulo si former House Speaker Martin Romualdez at si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang sabi ni Yusek Claire, wala daw siyang impormasyon tungkol dito. Pero ang iginiit niya, kahit noon pa man daw ang Pangulo, alam naman daw na tutol sa korupsyon. Dahilan nga raw para magsimula itong mga kabi-kabilang investigasyon sa korupsyon. Cheryl. Ibinalita rin sa palasyo kanina na may 3 pang opisyal ng Bureau of Immigration na nagbitiw at sinibak kasunod nga ng umano'y katiwalian sa loob ng detention facility kung saan kinulong itong Russian vlogger. Ano ang masasabi nila sa mga paratang ng korupsyon ng Russian vlogger na si Vitaly nga? Yes, Cheryl, kinumpirma nga ng palasyo na nagsumite ng courtesy resignation ng isang warden habang 2 deputies naman ng Bureau of Immigration ang sinibak sa pwesto kasunod ng naging pahayag ni Vitaly. Ang sabi ng palasyo, tuloy-tuloy daw yung magiging investigasyon tungkol dyan sa pangyayari. Doon naman sa pahayag ni Vitaly na ibubunyag niya yung korupsyon sa bansa. Ano pa raw ba, Cheryl, ang aasahan mula dito sa vlogger na ito na wala nang ginawa sa simula pa lamang kundi manira na. Gayunpaman, kailangan pa rin daw bantayan kung ano
ano yung mga sasabihin o ibubunyag nitong si Vitaly para maging gabay o guide doon sa ikinakasang investigasyon sa kasalukuyan. Magkakasunod na insidente ng paglubog ng mga barko ang naitala sa bansa. May direktiba na ba ang Pangulo sa gagawing mga investigasyon? Ang Philippine Coast Guard patuloy daw na inaalam kung meron nga usapin ng overloading kasunod nga ng paglubog ng panibagong ferry ngayong araw o yung MV Trish Kirsten 3 sa Basilan kaninang umaga. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos inatasan na raw ang DSWD na lumapit para doon sa mga pasaherong naapektuhan at maging sa kanilang pamilya para maibigay nga yung karampatang tulong. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza. Samantala, kapapasok lamang po na balita, voluntaryo nang nag-inhibit si House Majority Leader Sandro Marcos sa lahat ng deliberasyong may kinalaman sa impeachment ng kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan daw ito para maprotektahan ang kredibilidad ng Kamara. Sa pagbabalik ng sesyon ng Senado, mamayang hapon ay prioridad daw nila ang pagtalakay sa ilang reforma. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, ano-ano raw yung aasahan dito nga sa pagbubukas ng sesyon ng Senado? At kasama ba sa agenda yung impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Cheryl, ayon kay Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri, para sa araw na ito sa pagbabalik ng sesyon, marami-raming mga panukalang batas ang isasalang na pending for second o kaya naman third and final reading and approval o kaya naman pending for sponsorship. Kabilang na dyan ang Senate Bill number 1482. Ito yung Classroom Building Acceleration Program kung saan magiging authorized na rin ang mga LGU, pati ang mga civil society organizations sa pagpapatayo ng mga classroom. Ibig sabihin, hindi na kailangan lang sa DPWH magkakaroon ng transaksyon o kaya naman ng kontrata sa pagpapatayo nitong mga establishmento. Bukod dyan, isasalang din ang Senate Bill number 1510 o ang National Health Service Outreach Program for senior citizens and indigent persons with functional disabilities at for amendment naman ang Senate Bill number 1509 o ang Philippine Geriatric Center. Layo na panukalang batas na ito na magkaroon ng mas improved at mas maayos na access ang mga nakatatanda sa mga specialized medical services o assistance. At layon din ito na sa pamamagitan ng research at koordinasyon din sa mga LGU ay mapagpapatibay pa at magiging maayos yung access ng mga nakatatanda sa mga kinakailangan nitong rehabilitation o kaya naman mga tulong na medical. At para din naman sa linggong ito, pending din for interpellation naman ang People's Right to Information o ang Senate Bill number 1432, ang Strengthening Protection versus Hospital Detention o Senate Bill 1511, pati ang Independent People's Commission on Anomalies and Infrastructure Projects o Senate Bill 1512. Yung pagtungkol doon sa impeachment, wala pang nabibigay na kasagutan ang majority tungkol dito, bukod na lamang kung ma-raise siya sa plenary session na mamayang hapon. Cheryl. Bago ang sesyon sa plenaryo, una nang nag-hearing yung Committee on Agriculture kanina. Ano ang tinalakay sa pagdinig? Cheryl, natalakay kanina sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture yung posibilidad na pagbubuo ng co-op ng kooperatiba para matugunan at sabay-sabay na mabigyan ng aksyon yung mga experiences, issue at problema ng mga mangingisda o kaya naman ng mga magsasaka patungkol lalo sa produksyon o kaya naman pagbebenta ng kanilang mga sinasaka o kanilang mga napangisda. Dito nabigyan diin nila Senator Raffy Tulfo at Senator Kiko Pangilinan na yung mga problema raw ay nagdudulot ng pagkakait at ay nagdudulot din ng problema sa mga magsasaka at mangingisda dahil daw ito sa pagkakait ng tulong sa nakararami. Dito, sinabi din Senator Kiko Pangilinan, mananatiling mahina ang agrikultura kung wala raw malakas na extension services at walang maayos o organisadong co-op itong sektor. At so far naman, suportado ito ng Department of Agriculture at tinitignan nila din ngayon kung ano pa yung ibang kailangang i-improve para masiguro na yung mga may nais pasukin ang agrikultura o kaya naman ang pangingisda ay magagabayan at masusuportahan in long term. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merrimon Reyes. Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda nato diri kay nisugot na ang lungsod sa Aluginsan nga mahimong dumping ground sa mga basura nga gikan sa Cebu City, pero temporary ra gihapon ni. Pangayoan nato og mga detalye si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Dale, unsa man kuno ang sistema nga mahimo diha ron?
Dale, nakamute ka Dale, Yes, di ko ma'am. kadungog nimo. Kana, okay na. Mangod to Cheryl, andam na ang pamalaang lungsod sa Cebu karon sa paggamit sa karaang inayawan landfill nga himuong transfer station sa mga basura sa lungsod. Pero sumala kang Mayor Nestor Archibald, nagsuwat pa siya og suwat sa Department of Environment and Natural Resources aron hangyoon nga may padayon sa Korte Suprema ang gusto, ang kahilingan sa tugutan ang limitadong paggamit sa inayawan. Hinumduman nato sa una, Chiki, nga gimando sa Korte Suprema ang pagsira o pagsarado sa barangay Inayawan tungod kay kini practical nga nahimong open dump site nga supak sa balaod. Samantala, Chiki, gitan-aw sab sa pamalaang lungsod sa pamalaan ang lungsod sa Aluginsan isip posibleng bag-ong landfill. Apan gipasabot sa mayor nga padayon paghapon ang pagtuon sa mga gastusin ng kalabutan niini. Tungod niini gitutukan ni Mayor Archibald ang pagpangita og mga paagi aron mapaubos ang kadaghanon sa mga basura gikan sa mga panimalay isip laka ang pagpaubos sa gastos sa pagdumala sa basura. Apil sa maong lakang Chiki mao ang paghatag og mga shredder machines sa nagkalain-laing barangay aron masayon pagproseso sa pagpaubos sa basura. Padayon paghapon nga gihulat sa city government ang desisyon sa ahensya sa DNR o sa korte nga mo'y kalabutan niining maong issue. Balik sa mga Chiki. Unta, masolusyonan na ang problema sa basura. Daghang salamat kanimo Dale Israel gikan sa One News Cebu. Ang mga bay, mga tuta sa Maguindanao del Sur kani makaguol no kay patay ang tulo ka suspect sa pagpang-ambush sa mayor sa Sharif Agwak. O nakita sa CCTV kung giunsa nila gisuwayan og pagpabutog gamit ang RPG nga ang gisakyang convoy ni Mayor Datu Ahmad Mitra Ampatuan. Paspas nga niikyas ang van sa mga nang-ambush. Pero matud pa ni Vice Mayor Oping Ampatuan sa News 5, diha pa nahitabo ang engkwentro kadtong niundang og dagan ng van. Unya, pag-undang sa Pinusilay, diha na nakitaan ang mga nagkadugong kalawasan sa tulo ka lalaki. Mao ni sila gituohang mga suspect sa pagpanambang o ambush. Ang gitarget ni Mayor or ang gitarget nga Mayor, mga bay, nakaluwas hinuon. Pero naangol ang duha sa iyang mga security escort. Sa pagkakaroon kay gapaayo na sila sa ospital. Padayon ang investigasyon para mahibaw-an kung kinsa ang mga suspect ug ang hinungdan o motibo sa krimen. Oras na ron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel. Hola mga kapatid, safe na raw ang mga anak ni Claudine Barreto matapos siyang mag-post na hinahanap niya mga ito. At trigger warning naman, binahagi rin po ng aktresa, sumasailalim siya ngayon sa therapy dahil po sa eating disorder. Narito pong report. Okay na! In high spirits at back to work na nga si Optimum star Claudine Barreto sa Totoy Bato set kagabi sa Cavite. Yan ay matapos magulat ang fans nang mag-live siya noong isang araw at hinahanap ang mga anak. Tila may pasaring pa nga si Claudine sa tatay ng mga anak sa now-deleted live broadcast. And you know who you are? Hindi ka talaga titigil hanggat di mo ako mabaliw o mapatay. Ayaw na pag-usapan ni Clau ang nangyari, pero nasa kanya na raw ang mga bata at inaantay siyang umuwi dahil ipagluluto siya ng pasta. The kids are safe. They're safe and they're with me. So, enough na muna. Medyo nakaka-worry talaga. And as a mom, talagang, alam mo, I think kapag kananay ka at saka when parang you feel like your child is in danger or your children are in danger, syempre, wala nang artista, wala nang image dito ngayon. Diba? Ganun lang naman yun. But I really don't wanna talk about it. I haven't slept in 2 days. 2 days. Sobrang, diba? Sobrang, what do you call this? Stress. From the last time we saw Clau, ngayon, gumaan palalo ang timbang niya at 21 na lamang ang waistline. Kwento niya, nagte-therapy siya ngayon dahil bumalik ang kanyang eating disorder. Ang mahalaga raw ay tinutugunan na niya ang health issue. Now, healthy na. Nung una, maganda lang siya tignan, pero pagka hindi na
everybody knows naman na before I had anorexia nervosa. Ngayon, kinukunan ng picture yung mga kinakain ko. Now I'm 82 pounds, ganyan. So, oo, so yun. Basta dumire-diretso, but I'm nagta-therapy ako. This all started when my brother died. And then yung nagka-problema na my mom had an interview, tapos my mom got sick, and dire-diretso, I think that's what triggered the anorexia again inside of me. Bukod sa therapy, focus pa rin daw si Claudine sa trabaho at mga anak. At goal niyang makapag-concert this December para sa fans. Nagulat naman daw si Clau na pinag-usapan ang birthday post at surprise niya sa first love at heartbreak niya na si Mark Anthony Fernandez noong January 19. Magkasama sila ngayon sa kapatid series na Totoy Bato. Kahapon. So, Surprise na ako. Biglang surprise birthday kay Mark. Bago kami na aksidente, nakakain kami. Mga kapatid, kung may kilala kayo na may eating disorder, tumawag lamang sa hotline na nakikita sa inyong TV screen. Samantala mga kapatid, biyaheng Czech Republic na sina Enrique Hill at Andrea Brillantes para sa TV5 series na A Secret in Prague. Sa send-off ng News 5 kagabi, sinabi nga ni Enrique na big deal sa kanyang proyekto lalo't 6 na taon ang huli niya pang TV series. Excited din siya na makatrabaho si Andrea. Makakasama rin nila rito sina Kim Domingo at ang award-winning actor na si Cedric Juan. Ako po dito si Mikoy Pinagpala. Normal, Filipino guy who goes abroad to work for his family. He meets a very, very mysterious, wonderful, beautiful lady that's gonna change the course of their story. Trending naman, syempre, ang queen of Gen Zs na si Andrea Brillantes na nagpa-honey blonde hair. Secret daw kung may kinalaman ito sa kanyang karakter sa serye na mapapanood na po sa TV5 this summer. Pero eto ha, may inamin si Andrea sa atin. Sila na nga ba talaga ni Panky Capistrano? It's not private and it's not a secret, pero ayoko din super public siya. Basta happy ako, guys. Yun na lang. Good guy. Lagi sila nakaabang sa mga jowa ko, mga tao. Pwedeng abangan nyo yung mga trabaho ko kaya. Ito yun. It would be nicer na yung parang enthusiasm ng mga tao when it comes to my relationship. Ganun din sana yung interest sila with my work. Kasi artista naman talaga ako. Ayan, so tinanong natin si Andrea, categorically kung single ba siya at sabi niya, no. O, diba? Anyway guys, meron pong pasilip sa pinakamalaking TV network studio dito po sa Pilipinas. Nakita namin yan ni Miss Cheryl Cosim. Binisita nga natin itong MQ Studio sa Mandaluyong. Isa yung state-of-the-art broadcast studio na kayang mag-accommodate ng hanggang 800 audience. Meron ding MQ Music Studio dyan, sa may second floor po ng studio na iyan. Abangan kung ano-ano mga programa ang isushoot dito. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.